Yo, what's up? Kamusta kayo dyan? Welcome back at maganda po ang topic natin ngayon. So, tungkol po ito sa mga nakasanayan na natin pero medyo mali pala. Alright, welcome back sa topic natin at pag-uusapan natin ang tungkol sa breakfast o almusal. And before tayo magsimula, this topic will be applicable lang muna sa mga tao na regular ang sleeping at waking hours. So if isa ka sa mga shift employees or like baliktad ang mundo mo, or let's say gising ka sa gabi at tulog kung umaga like me, there might be a separate discussion para sa atin. Alright, so pag-usapan na lang muna natin yung mga normal natin na mga kapatid, and shout out po pala sa mga kapatid natin that's doing night shift. Alright, so marami pa rin po sa atin na naniniwala that breakfast is the most important meal of the day. Okay, so yun po kasi ang sabi sa atin at nakasanayan na since we were young, di ba? So dapat pagkagising, lamon agad, lalo na ngayon yung mga typical na inaalmusal ay cereals para medyo modern, no? Mga oatmeals, mga fruit juices, let's say hot chocolates at marami pang iba. So akala natin ay mabuti, pero malayo po pala to sa dapat na gawin natin, especially sa mga kapatid natin dyan na gustong magbawas ng timbang. Alright, so ganito po kasi yon. So let's assume na hindi late yung dinner mo last night, and from that point hanggang sa natulog ka at pagising mo sa umaga, medyo fasted ka na nun. Right? And a lot of study shows na if paggising mo at medyo in-extend mo pa yung oras before ka mag-take ng breakfast, ay merong napakalaking benefit sa iyong metabolic rate. Metabolic rate meaning kung ano kabilis mag-breakdown ng fuel like sugar ang katawan nyo to keep your cells running. Okay? So yung katawan natin ay may mga hormones na in charge sa pag-burn, at nasa mataas na level po sila sa pag-burn ng fuel sa ganitong oras. So pag nag-load ka ng mga breakfast food like mga hot chocolate, kanin, ano pa bang mga almusal na kinakain natin, noodles, prutas o mga juices, ikakansilahin po nila nito kaagad yung burning hormones nyo. Okay? So, ano pong magandang gawin? So, number one, push nyo po yung almusal nyo. Let's say, 10 a.m. to 10:30 if kaya. So, ako mga titos, no, I've been doing intermittent fasting for a very long time na. So, I can eat kahit isang beses lang, or I can extend my fast for multiple days. Okay? But, kwentuhan tayo about that sa susunod na lang. Okay? And number two, you can do a low-carb breakfast. Okay? So, kalimutan nyo na po yung mga uso na mga breakfast na dapat may hot choco, 3-in-1, instant coffee. Ako po, instant noodles, ang usong-usong oatmeal na kinakain kasi diet daw siya, tinapay, at mga juices. So, ano na lang yung kakainin natin? Okay? Okay, so instead of this high carbs breakfast, if may option pa kayo to eat high protein or healthy fats, yun ang the best na i-load sa inyong katawan. If di nyo kaya, skip yung breakfast. So, example, itlog, mga greens nyo po dyan, like gulay, magandang meat, at isda, maganda rin po yun. So, pag ito yung niload nyo, you can keep your energy level high, pero stable po yung blood sugar level, and continue po yung pag-burn nyo ng maganda all throughout the day. Okay? So, yun na po, our first myth busted, na ang breakfast is not the most important meal of the day. Pero if you still wanna have breakfast, you still can, but keep it low carb. Okay?
So, dito na muna magtatapos yung kwentuhan natin. So, sino ba yung mga nag-skip meals dito in a healthy way? Comment po kayo, kwentuhan lang po tayo. And if you're around 40s na po and you want to do an exercise like running, you can check these videos po. Right? Please like if gusto nyo ang ganitong mga topic. Stay fit, stay safe po, and see you on the road.